Hello everyone, my name is Esnara Aisapalan and welcome to my video presentation, and my video presentation is all about Fibonacci heap, decrease K, and the late node. So what is Fibonacci heap? A Fibonacci heap is a data structure that looks like a collection of small trees grouped together, and it follows the min heap or max heap rules. This means the smallest or largest value is always found at the top or root of each tree. So when we say Fibonacci heap, so ang Fibonacci heap is isang uri ng data structure na parang grupo ng maliliit na puno. So sa bawat puno, ang pinakamaliit o ang pinakamalaking halaga ay nasa itaas o root. So when we say root is ito yung tumutukoy sa mga pangunahing nodes na rootless. Sa rootless, so ang rootless naman ay isang collection ng mga nodes na hindi nakalink sa iba pang nodes bilang anak o subtrees na nakakabit sa kanila. So ano nga ba ang nodes na sinasabi ko? Hindi nodes na nodes ang nodes ay siya yung points sa isang structure na tulad ng puno o graph, para silang maliliit na kahon na may lamang information o data. Yan. So, let's move on. What is max heap and min heap? A max heap is a complete binary tree where the value of each node is greater than or equal to the values of its children. So, max heap. Si max heap is this property ensures that the maximum value is always at the root of the tree. So, si max heap is isang uri ng binary heap kung saan ang pinakamalaking elements or numbers ay palaging nasa itaas o root ng puno. So, sa bawat node, ang halaga nito ay palaging mas malaki o katumbas ng mga anak nitong node or children. Kaya, kapag kinuha mo ang root ng max heap, laging ang pinakamalaking number o pinakamalaking elements ang makukuha mo. Halimbawa, we have a number here, 20, 15, 10, 8, 7, 9, and 3. So, si 20 is anak niya si 15 and 10. So, si 15 naman is anak niya si 8 and 7. And si 10 naman is anak niya is si 9 and 3. So, nakikita naman natin dito na si 20, number 20 ang pinakamalaking number, kaya sa taas natin ilalagay si 20 kasi siya yung pinakamalaki. That's why tinawag siyang max heap, kasi ang property ensures that the maximum value is always at the root of the tree. So what is min heap? A min heap is a complete binary tree where the value of each node is less than or equal to the values of each children's. So si min heap is this property ensures that the minimum value is always at the root of the tree. So ang min heap naman ay kabaliktaran lang ni max heap. So dito, ang pinakamaliit naman na elements or number ay palaging nasa itaas o root ng puno. So sa bawat node, ang halaga nito ay palaging mas maliit o katumbas ng mga anak nitong node or children. Kaya kapag kinuha mo ang root ni min heap, laging ang pinakamaliit na numbers ang makukuha mo or ilalagay mo sa taas. So we have a number. Example of number here is 3, 7, 9, 8, 15, 10, and 20. So sa min heap na ito, ang maliit na number is 3. And ito ay nasa taas o sa pinakauna sa hierarchy ng mga nodes. So, anong nga ba ang key difference ni max heap and min heap? So, si max heap is siya yung pinakamalaking elements or number ang nasa taas or root. So, si min naman is siya yung pinakamaliit na elements or number ang nasa root. So, si 3 is the root node, and si 7 and 9 is children ni root 3, and si 8, 15, 20 ay 10 and 20 is ang mga left nodes
Kaya sila tinawag na mga left nodes kasi wala silang anak. So, si 3 ay isang node at ito ang root. Si 3 ang nasa taas kasi siya yung pinakamaliit na number. So, si 7 at 9 ay yan yung children ni node 3. So, sa lahat ng nakikita nating number sa 3 ay tinatawag na nodes. So, let's forward. What is decrease k and delete node? So, decrease k is to decrease the value of a node in a heap. So, si decrease k kung may number sa tree mo na gusto mong pababain, ang tawag dito ay decrease k. So, bababaan mo yung number tapos ililipat siya sa tamang lugar sa tree para hindi magulo ang ayos. Halimbawa, may ganito kang tree. So, dito sa tree na to is gusto mong going to si 9. Kapag binago mo, magiging ganito ang itsura. So, napunta sa taas si number 2 kasi siya na ang pinakamababa sa lahat ng numbers. So, delete node. Delete node is to remove a specific node from the heap. So, kapag gusto mong tanggalin ang isang number sa tree, una, bababaan mo muna ito gamit ang decrease key para siya ang pinakamababa. Tapos, pwede mo na siyang tanggalin. Halimbawa, kung ganito ang tree mo. So, dito naman is gusto mong tanggalin si 9. Una, bababaan mo siya na parang 1. So, magiging ganito yung result. So, here's the result. So, tapos, tatanggalin muna natin si number 1. And ang magiging final result niya is si number 6 lang and 7 ang matitira. So, that's why nasa taas si 6 kasi siya yung pinakamababa sa kay 7. When we say decrease k ay siya yung parang babaan ng value ng node. So, ang delete node naman ay para tanggalin ang isang node. Si decrease k is binabago o pinapahaba mo ang value ng isang node. Halimbawa kung ang node mo ay may value na 10 and pwede mo ito siyang gawin na 5 ang value nito. Pagkatapos, inaayos ang heap para manatiling maayos ang structure. So, si delete node naman is tinanggal mo ang isang node sa heap. Kapag tinanggal ang isang node, inaayos ulit ang heap para manatiling maayos ang hierarchy o pagkakasunod-sunod ng mga values. So, let's forward. Examples of Fibonacci heap. So, the Fibonacci heap is called a Fibonacci heap because the trees are constructed in a way such that a tree of order n has at least fn plus 2 nodes and it where fn plus 2 is the n open parentheses n plus 2 and close parentheses th Fibonacci number. So, Fibonacci heap with a minimum value of 3 at the root. The heap is composed of trees and each of which has a specific order. So, the order of a tree is defined as the number of nodes in its subtree. The key property of a Fibonacci heap is that a tree of order n has at least fn plus 2 nodes. So, where fn plus 2 is the open parentheses n plus 2 of close parentheses th Fibonacci number. So this property ensures that the heap remains balanced and efficient for operations like insertion, deletion, and finding the minimum. So imagine you have a bunch of boxes and each with a number inside. You want to find the box with the smallest number quickly.
So, ang Fibonacci heap ay parang isang paraan ng pag-aayos ng mga kahon para madali mong makita ang pinakamaliit na numbers. So, parang isang puno kung saan ang bawat kahon ay isang sanga. Ang box na may pinakamaliit na numbers ay nasa pinakamataas na bahagi ng puno. So, ang Fibonacci heap ay napaka-special kasi nga ginagamit nito ang mga Fibonacci numbers. Ang mga Fibonacci numbers ay parang isang serye ng mga number na nagsisimula sa 1, 1, 2, 3, 5, 8 at iba pa. Sa Fibonacci heap is ang bilang ng mga kahon sa bawat sanga ay may kaugnayan sa mga Fibonacci numbers. So the boxes are connected to each other forming branches. Ang sinasabing ng n has at least fn plus 2 nodes in it ay ang bounds of boxes na hindi bababa sa fn plus 2 na mga box. Halimbawa kung n equal 1, ang fn plus 2 ay ang ikatlong Fibonacci number na ikatumbas ng 2, kaya ang Fibonacci heap ay may hindi bababa sa 2 na mga boxes. Look sa color. The nodes are colored in blue. Tignan niyo yung color blue with the minimum value highlight in a dark shade. Yung mga dark na number. So, ang connections nila is the nodes are connected by dashes lines representing the parent-child relationship within the trees. So, ang arrow is points downwards from the mean and label to the root node indicating the minimum value. So, si root. Root naman is itong pinakamataas na node sa puno ng Fibonacci heap and ito ay ang ulo ng puno. At kadalasang naglalaman ng pinakamaliit na number sa buong heap sa larawan. Ang root ay ang bilog na may numero na 3 at may palaso na tumuturo rito. At palaso is arrow. So, ang node, ang bawat bilog sa larawan ay isang node. Ang mga ito ay parang mga sanga sa puno at naglalaman ng mga numbers. So, ang parent and children naman, ang mga node ay connected sa isa't isa. Ang node na nasa itaas ng isa pang node ay ang parent. So, at ang node naman na sa ibaba ay yan yung tinatawag na children or anak. Halimbawa, ang node na may number 3 ay ang parent ng mga node na may number na 18, 52, at 38. Ang nodes na may number na 18, 52, at 38 ay ang children ni node number 3. So, ang order ng isang node ay tumutukoy sa bilang ng mga children nito. Halimbawa, ang node na may number 3 ay may order na 3 dahil mayroon siyang 3 anak. So, sa madaling salita, ang mga nodes ay parang mga sanga sa isang puno at ang root naman ay ang ulo ng puno. Ang mga parent at children ay nagpapakita ng connection sa pagitan ng mga node at mga order ay nagpapakita ng bilang ng mga sanga sa bawat node. So, next slide, properties of Fibonacci heap. So, we have 4 important of properties of Fibonacci heap. Number 1 is it is a set of mean heap order trees, i.e. the parent is always smaller than the children. Number 2 is a pointer is maintained at the minimum element node. Number 3 it consists of a set of marked nodes, the Kruskay operation. And number 4 is the trees within a Fibonacci heap are unordered but rooted. So next slide.
memory representation of the node is a Fibonacci heap. The roots of all the trees are linked together for faster access. So the children nodes of parent node are connected to each other to a circular double link endless as shown below. So we have two main advantage of using a circular double link list. Number one is deleting a node from the tree takes 0 and 1 time. Number two is the concatenation of two such lists take 0 and 1 time. So next slide, we have inserting a node into an already existing heap follows the step below. So number one is create a new node for the element. So gumawa tayo ng bagong node para makapaglagay ng bagong value sa heap, or gagawa ka muna ng bagong node na may dala ng value na gusto mong ilagay. Or halimbawa, gusto mong ilagay ang number 3. So, gagawa ka ng bagong node na naglalaman ng 3. So, number 2 is check if the heap is empty. So, number 2 is i-check kung walang laman ang heap. Titignan mo kung ang heap ay walang laman, and kung walang laman, gagawin mo itong root ng heap. Halimbawa, kung ang heap ay walang ibang value, so ang 3 ang magiging root node. So number 3, if the heap is empty, so set the new node as a root node and mark it min. So number 3, kung walang laman, gawin ang bagong node na root at markahan ito bilang pinakamababa o min. Kapag walang laman ang heap, automatic na yan na ang bagong node na may value na 3 ay magiging root at siya rin ang min dahil siya lang ang laman. So halimbawa, ang 3 ang root at siya rin ang pinakamababa dahil siya ang node. So number 2, else insert the node into the root list and update min. So kung may laman na ang heap, idagdag ang bagong node sa root list at i-update ang min kapag puno na o may laman na ang heap. Ilalagay mo lang ang bagong node sa root list or isang listahan ng nodes na nasa itaas ng heap. Tapos, titignan mo kung ang bagong value ay mas mababa kaysa sa kasalukuyang pinakamababa. Kung mas mababa siya, magiging bago siyang min. Halimbawa, kung may root node na ang heap na may value na 5 at naglagay ka ng bagong node na 10, idagdag mo lang siya sa root list. Pero kung naglagay ka ng node na 3 at mas mababa ito kaysa sa 5, gagawin mo ang 3 bilang bagong min dahil siya na ang pinakamaliit na value. So sabi ko naman na sa inyo doon sa first slide, kung sino yung pinakamababa na value or number, siya yung ilalagay sa taas or siya yung magiging min. So next slide, find min. So nung larawan, makikita mo na ang min ay ang node na may value na 3. So itong pinakamaliit na node sa heap, may iba pang node sa heap na nakakalat sa iba't ibang root list tulad ni 23, 7, 17, at 24. So adding a new, pagdagdag ng bagong node. So, si 21, kapag nag-insert ka ng bagong node sa klaseng ito, ay ang 21, ang bagong node, ay idadagdag sa root list, gaya ng nasa baba. So, updating the min. So, pag na-update na ng heap, pagkatapos ng pagdagdag ng bagong node na 21, makikita sa pangalawang larawan na ang node 21 ay naidagdag na sa listahan ng root nodes. So, ang min na node ay hindi nagbago dahil ang 3 pa rin ang pinakamababang value sa lahat ng numbers or heap. So, hindi kailangang baguhin ang min kapag ang bagong node na idinagdag ay mas mataas ang value kaysa sa
kasalukuyan na mean. Kaya kahit na idagdag ang 21, hindi ito magbabago ng mean node dahil 3 pa rin ang pinakamababa. Pero kung ang idagdag mo is number 2, syempre si number 2 ang magiging nasa taas kasi siya yung pinakamababa na number. So, next slide. Union of two Fibonacci heaps consists of following steps. Number 1, concatenate the roots of both the heaps. And ang meaning nito is pagsasama ng roots ng parehong heap. So, ang bawat heap ay may kanya-kanyang set of root nodes. Kapag ginawa ang union, lahat ng root nodes ay mula sa parehong heaps ay pagsasamahin sa isang listahan. So, wala pang restructuring na nangyayari sa puntong ito. Basta pinagsasama lang ang mga ito sa isang listahan. Halimbawa, ang heap 1 ay ang root nodes ay may values na 17 at 30 at ang mean ay 17. So, sa heap 2 naman is ang root node ay may values na 24, 26, 46, at 35. At ang mean ay 24 kasi siya lang yung pinakamaliit na numbers sa kanilang lahat. So, matapos ang union, ang mga root nodes mula sa heap 1 at 2 ay pinagsama kaya ang bagong rootless ay magkakaroon ng mga values na 17, 30, 24, 26, 46, at 35. So, number 2 is update mean by selecting a minimum key from the new root list. So, pagkatapos na mapagsama ang root nodes, kailangang i-check kung alin ang may pinakamaliit na value para i-update ang mean na node. So, halimbawa, kahit na maraming nodes na pinagsama mula sa dalawang heaps, ang pinakamaliit na value pa rin ang magiging bagong mean. So, halimbawa, sa pinagsamang heap, ang mga root nodes ay 17, 30, 24, 26, 46, at 35. So, dahil ang pinakamababang value sa mga ito or sa lahat ng numbers ay 17. So, ang magiging mean natin ay mananatiling 17 pa rin kasi siya lang yung pinakamaliit na number sa kanilang lahat. So, literal na pagsasama ng mga root nodes mula sa dalawang heaps kasi nga wala pang comparison o reordering na hakbang na ito. So, ang nodes ay inililipat lang sa iisang rootless. So, pag-update ng mean, ang pinakamahalagang bahagi ng union ay ang pagtukoy ng bagong pinakamaliit na node or mean. So, ang pag-update ng mean ay mahalaga para sa pagpapanatili ng properties ng Fibonacci heap. So, before union, heap 1 is mean 17. So, roots niya is si 30. Si 30 siya yung anak ni 17. So, sa heap 2 is we have a mean 24. And ang rootless naman niya is si 24, 26, 46, and 35. So, after union, i-combine natin si roots 17, 30, 24, 26, 46, and 35. So, si new mean. Since 17 is the smallest value in the combined heaps, kahit na ang isang heap ay may mean na 24 at ang isa ay may 17, pagkatapos ng pagsasama, ang 17 pa rin ang pinakamababa kaya ito pa rin ang mean. Ang process ni union ay nagsasama ng dalawang heaps at pagkatapos ay pipiliin kung ano ang pinakamababang value mula sa pinagsamang heaps upang maging bagong mean. So, in this slide is we will perform an extract mean operation on the heap below. So, this is the collection of mean heap ordered trees. So, now, delete the mean node and add all its
child nodes to the rootless and set the min pointer to the next root in the rootless. So, kanina, ang min root natin dito is si 3. So, ngayon, ang nagiging min na ngayon is si 17 kasi dinelete na natin si 3. So, in this part is mag-create na tayo ng array. We have an array 0, 1, 2, and 3. So, the maximum degree in the tree is 3. So, create an array of size 4 and map degree of the next roots with the array. And next slide is unite those having the same degree. So, here 23 and 7 have the same degree, so unite them. So again, we have an 7 and 17 is have the same degree, so unite them as well. I-unite natin siya ulit. So next slide is we have a 7 and 24 is have the same degree, so unite them ulit. So imamap na natin yung next node. So ito yung kinalabasan ng lahat ng ginawa natin kanina. So this is the next slide, map the next nodes. So in this slide this is the remaining nodes, yung natira na nodes kanina na natapos natin. Continue. In this slide is unite those having the same degree. So again, 52 and 21 have the same degree, so unite them ulit. And similarly, unite 21 and 18. So, map the remaining roots. So, ito yung natira sa lahat ng nodes na ginawa natin kanina. So, the final Fibonacci heap is 7. So, ito na yung naging final result ng ginawa natin. Kanina is yung min heap natin is si 3. So, ngayon is naging min heap na is si 7. Kasi siya lang yung pinakamaliit na number sa lahat ng numbers dito sa PPT.